Jesus, we praise your name. Hallelujah. Oh, we lift up our praise to you, Jesus. Oh, you are mighty, almighty. Luke chapter 2, verse 10 to 11 says, And the angel said to them, Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Let us bring the good news, let us praise with a great joy, for He has come to save us. Let us praise the name of Jesus, our Messiah, our Savior and Lord. Let us worship Him with all our heart. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconcile. Joyful all ye nations rise, the triumph of the sky. When the trembling host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Oh, we praise you. Oh, we praise you, Lord. Hail the heaven-born Prince of Peace. Hail the Son of Righteousness. Light and life to all He brings. Risen with healing in His wings. By the lay is glorified. Born the man no more may die. Born to raise the sons of earth. Born to give us second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Glory to God,
chorus. Once again, ang ngalan. Magtitiwala sa'yo, O Panginoon. Ikaw ang sandigan sa habang panahon. Magtitiwala sa'yo, Panginoon. Ikaw ang kailangan sa habang panahon. Thank you, Lord. You are our unchanging God. And so we put our trust in you alone. Psalm 118 verse 1 says, "Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever." Tapat po ang pag-ibig ng Panginoon, hindi siya nagbabago. No, ang ating mundo, ang ating economy, people who are in the position or in power, nagbabago lahat po yun. But there is one thing that will never change, and that is the love of the Father for all of us. Lift up your hands and begin to thank God for who He is. Kung sino po siya. Sabihin po natin kung sino siya sa buhay natin. He is our God, our provider, our Savior. Thank you, Lord, for saving us. Sige po, give thanks. At anuman yung sitwasyon na naroon ka ngayon, give thanks in all circumstances. For this is the will of God in Christ Jesus for you. That is God's word in 1 Thessalonians 5:18. Kung sinusubok ka, magpasalamat ka pa rin na may pagsubok na nagbibigay sa iyo ng katatagan. Kung ikaw po ay nasa harvest season, give thanks to the Lord. Honor His name. Open your lips and tell Him how good He is. How faithful He is. Thank you, Lord. It's all because of you that we are still standing, that we are here. It's all because of your grace. Oh God, we give you praise. We give you thanks, Lord. Our God is awesome. Our God is faithful. Our God is almighty, all-powerful. Oh, you never change, God. Lord, our praises and our adoration belongs to you alone, Yes, Jesus. because there is none like you. Yes, Lord. At nandito rin po kami, Panginoon, nagbabalik ng pasasalamat. Lord, sa kabutihan mo sa aming pamilya, sa buong taon, na pagpo-provide niyo po ng karunungan, ng kalakasan, ng guidance sa bawat isa sa amin, sa aming mga estudyante, Panginoon, na Lord, nariyan ang pag-iingat mo sa araw-araw nila na pagpasok. Thank you sa kanilang mga magulang na, Lord, Ikaw ang nagbibigay sa kanila ng joy, ng strength upang, Lord, araw-araw din po sila ay nakasuporta sa kanilang pamilya. We thank you for this local church that you have entrusted to us. Ikaw, Panginoon, na nagsusupply ng lahat ng aming pangangailangan, nagbibuild ng faith ng bawat isa. Ikaw ang aming source of strength and wisdom. Lord, salamat sa mga pinagaling mo. Salamat sa mga prayers namin na sinagot nyo, Panginoon. Thank you, Lord, sa mga pagsubok, sa mga challenges na aming nalagpasan. Again, it's all because of your steadfast love, because of your faithfulness and goodness. Salamat, Panginoon, sa aming bansa na Ikaw, alam namin, ang siyang nagbabago. Ikaw, O Diyos, ang nag-aangat. And so patuloy po kami, Panginoon, na nagpapasalamat din po dahil niligay mo sa puso namin ang pagmamahal at pananalangin para sa aming bansa. And thank you sa aming mga anak, sa aming mga apo, Panginoon, na pinagkatiwala mo sa amin.
Lord, dalangin namin na sila ay magpatuloy sa inyo, ikaw ay ibigin nila, ikaw lamang ang pasasalamatan nila habang sila ay nabubuhay at paglilingkuran. Thank you, Lord, sa lahat-lahat ng ginawa mo, ginagawa mo at gagawin pa sa buhay namin. In Jesus' name we pray. Everyone said, palapakan po natin ang Panginoon. Thank you so much. Wow, it's good to see every one of you. Tell the person next to you before you sit down, Merry Christmas. God bless your family. Yes. All right. Okay, Merry Christmas po sa bawat isa. All right, Merry Christmas, Solid Ground. And this is the week yan ng Pasko po sa atin sa Pilipinas. And for our tithes and offering, let me share to you our text in Proverbs chapter 30, verses 1 to 5. And then jump po tayo sa Proverbs 29:25. Basahin ko po in NLT version or New Living Translation. Sabi po dito, the sayings of Agur, son of Jakeh, contain this message, I am weary, O God. I am weary and worn out, O God. I am too stupid to be human, and I lack common sense. I have not mastered human wisdom, nor do I know the Holy One. Who but God goes up to heaven and comes back down, who holds the winds in his fist, who wraps up the oceans in his clock, who has created the whole wide world? What is his name and his son's name? Tell me if you know. Every word of God proves true. He is a shield to all who come to him for protection. And then let's jump po sa Proverbs chapter 29 verse 25. Sabi dito, fearing people is a dangerous trap, but trusting the Lord means safety. Sabi sa Proverbs 30, kanino ba tayo kumukuha ng protection? Who is our shield? Diba? Sa mga working, kanino ba tayo kumakanlong? Diba? Nakaasa ba tayo sa mga businesses natin, sa employment natin, or sa mga young pro, uso sa amin ang insurance? Diba? Doon ba tayo kumukuha ng safety? Doon ba tayo kumukuha ng protection? Sabi nung isa kong friend, meron siyang, kasi single siya at the age of 40 plus. So meron siyang 3 insurance at nagkakasakit siya kakatrabaho para magbayad dun sa insurance niya. Sabi ko, di very good kasi yung insurance mo may health benefit. So nababayaran ng insurance mo yung pagkakasakit mo kasi nagkakasakit ka dahil sa insurance. So, hindi, it's a joke for us, pero di ba totoo minsan, doon tayo kumukuha ng protection, doon tayo kumukuha ng safety. Saan pa? Sa mga pera natin sa bangko, gaano ba kalaki yung savings ko? Sa young pro ngayon, uso dapat by 45, retired na ako, kailangan ito na yung naipon kong pera para hindi na ako magtatrabaho. So madami tayong kinukunan ng safety, madami tayong kinukunan ng protection. At sa mundo ngayon, saan nakadepende ang protection at safety natin? Sa laman ng bulsa, laman ng bank account natin, hindi sa laman ng puso natin. Sabi dito, sabi niya, Lord, I am weary, I am worn out. Sino po dito yung pagod this season? Madami, di ba? Sobrang pagod. Ilang Christmas party, ilang reunions, gathering. Sobra tayong pagod. Ilang overtime meron. Yung isa dito, ano yung sabi natin? Di ba? 5 out, nag-out ng office ng 9, nakakauwi ng 11, gigising ng 4. Trabaho ulit. Sobrang daming trabaho, sobrang daming overtime because of the busy season. Masasabi po ba natin to na, oh God, I am weary and worn out. Minsan pagod na tayo kasi kung titingnan lang natin yung kakayahan natin, sabi niya, I am too stupid to be human and I lack common sense. Kung titignan lang natin kung ano yung meron tayo, sigurado po, mapapagod tayo, mauubos tayo. Sabi niya, and I have not mastered human wisdom. Pero, anong sinunod niya? Sabi niya, who but God goes up to heaven and comes back down? Who holds the wind in his fist? Who wraps up the ocean in his clock? Who has created the whole wide world? Ang Panginoon ang may control ng lahat ng bagay. Siya ang nag-create
ng lahat ng bagay na meron tayo ngayon. So sabi niya, dapat kanino po tayo magtiwala? Sa ating Panginoon. Why? Verse 5 says, every word of God proves true. He is a shield to all who come to Him for protection. So magtiwala po tayo sa mga pangako sa atin ng Panginoon. Dahil lahat po yun ay totoo. At sabi niya, pinoprotektahan niya tayo. He is our shield. He is our protection. Sa Panginoon po tayo humanap ng kaligtasan. Sa Kanya tayo kumanlong. Di ba yung kanlungan? Sa Kanya tayo pumunta. Hindi sa kung sino-sino at kung ano-ano at kung ano yung kakayahan at kung anong meron tayo. Let us have that safety, diba, feeling, yung protection coming from the Lord. And sabi niya sa verse 25 ng chapter 29, fearing people is a dangerous trap, but trusting the Lord means safety. This season, ano man natanggap natin, kung wala man tayong natanggap, let us put our trust in the Lord. Sa Kanya tayo magtiwala, sa Kanya tayo maniwala, sa Kanya tayo manampalataya. Because He is our shield, our protection, and our safety. Not the things that we have received and not the things that we have. So, again, let's put our trust in the Lord, not on what we have. Alright, so for today, for our tithes and offering, we have designated giving. Our red envelope, yan po yung nasa mga aisle natin. Our red is for our tithes. That's the 10% of what we have received from the Lord. Let's stay faithful sa Kanya. Our blue is for special project. That's for the maintenance of our church. Our brown is for our building project. Alam niyo po, madami pa tayong project. Palabas naman tayo, our water baptism area. Ayan, so, and our storage rooms, kailangan pa po ng improvement. So please continue to be faithful in giving. And of course, our white is for our missions fund. So tuloy-tuloy ngayon, magi-Christmas party yung mga bata, di ba? Kinukuha natin yan sa ating missions fund. Let us bless, di ba, those young souls na magiging future ng ating church. So let's continue to give generously to the Lord and trust in Him. So let's all stand up and let us pray. Lord, we thank you for today, Panginoon. Salamat sa umagang ito, Lord, na ibinigay mo sa amin, that we again have the opportunity to hear your word and to worship you, Father, and to give back what belongs to you. I pray, Lord, na ikaw, Panginoon, ang una magbigay sa amin ng wisdom. Give us wisdom, Lord, how we will handle our finances, how we will handle our lives, Panginoon, kung paano kami mabuhay, Panginoon, sa mundong ito, Lord, na hindi nagtitiwala sa tao, hindi nagtitiwala sa sarili naming kakayahan. Hindi kami magtiwala sa kung ano ang meron kami, Panginoon. But Lord, magtitiwala lamang kami sa inyo, Panginoon. Sa iyo, ang buo naming tiwala. Because as you've said, Lord, trusting you means safety. Trusting you, it means you are our shield, you are our protection, Panginoon. Protect us from any fears. Panginoon, anumang takot ang meron kami, protektahan mo kami. Lord, anuman, Panginoon, ang worries namin sa buhay, I pray you shield us, Lord, from any worries. You protect us and you feel us safe, Panginoon. Lord, as we entrust our wealth to you, Panginoon, that means we are entrusting our hearts to you, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Honor our faith, Father. Honor, Lord, the desires of our heart as we give generously to you, Father. And I pray, Father, na pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Lord, all our endeavors, Father, may it be employment, businesses, Panginoon, remittances. Lord, I pray ikaw ang magpala nito upang kami, Lord, ay maging pagpapala. Salamat, Panginoon, and this we ask in Jesus' name. Amen. We may all give to the Lord. Thank you.
Blessed Sunday, palapan uli natin ang Panginoon. Wow, praise God. Dahil marami na po ang mga natapos natin, I'm sure, mga events, parties, at may mga nag-reunion pa, class reunions. Okay po yun, atinan, be a blessing, be a witness. At ihabol ko na po itong how to have an enjoyable or meaningful Christmas. 4 na S. Number 1, stick to your budget. Mahirap naman po after the season ay tayo po ay marami pong bayarin na nautang natin dahil nagpaletsyon tayo worth 12,000. Pero babayaran natin siya ng 2 buwan. Okay? Stick to your budget. Mas enjoy po yung season kapag we live within our means. Okay? Kung ano po yung kakayahan natin. You know, ang Bible lagi siyang nagpapaalala, no? When we also give according doon sa ibinigay sa atin, according doon sa pinagkatiwala sa atin, sa natanggap natin. Hindi yung we give according doon sa kakayahan natin na gumasta. Dahil kung kakayahan sa paggastang pag-uusapan ay lahat tayo, marami niyan. Amen? Okay, so stick to your budget. Number 2, spend time with your family and friends. Ayan, kung may mahaba kang bakasyon, makipagkita ka sa iyong mga kaibigan, kumustahin mo sila. Diba? Kung sila po ay masaya, may kalungkutan, comfort them, be a blessing to them, be an encouragement to them. Ano pa, sa mga kamag-anak, hindi ito maging burden sa atin, kundi maging blessing po yung pakikipagkita po sa kanila. And stay active. Wow, sino nga nagsimulang mag-stay active? Nag-walking na, nag-jogging. Parang pastor, ang hirap naman yan, yung how to have an enjoyable. Stay active muna tayo, dito. Okay, sama sa plano. Kung nakabakasyon ka, pwede rin mag-walking with your children, with your loved ones. Baka yung walking mo ay sa mall, okay pa rin. Basta na-exercise din tayo. At syempre, ituloy natin yung pagiging physically active hanggang sa susunod na taon. Okay? Huwag mong tignan yung katabi mo at kagabi din. Ayan, ha? Next year, ituloy-tuloy. Okay? And pang-4, seek God. Ngayong Christmas season, stick to your budget, spend time with your family and friends, stay active, seek God. Attend gatherings. At gusto ko pong ipaalala na sa Christmas Day, meron tayong Christmas Communion Service dito po, 9 a.m. And after that, we can have a celebration, right? May konti ipoprovide na food ang ating church. You can also bring your friends and your family and bring something to share, okay? Potluck tayo sa 25. Then after that, you can go on with your day, spend time again with your family or your friends, or may mga kailangan po kayong gawin bago pa magpasukan ulit. Okay, so yun po ang ating reminder how to have a meaningful Christmas. At aking ipaalala din, meron tayong year-end service, and that is on December 29, 9 a.m. And after year-end service, meron namang Youth and Young Adult Year-end Fellowship. Sino dito yung mga Youth and Young Adults? Wow! 13 years old, pamama. Pataas, pamama na. Patita na, okay? Mga college students, young professionals, yan po ay sa December 29. Right after the service, wait for further announcements or reminders from our brother, Luigi. Okay? At meron din pong nag-bless sa atin, sa ating church, ng 500 pieces na walis tambo. Okay? So, anong gagawin natin doon? You can get your walis tambo, donation. Wala pong amount. Okay? Just donate any amount that you can for our water baptism. Gusto mo 5, 10 piraso? Pwede po. Meron pa tayo sigurong natitira mga 200 plus. Okay? Dahil yung 200 ay naka-reserve na po sa 2 taong nakausap ko. Okay? This week. Tig 100 sila. Okay?
So they will just give donations also for our water baptism area. Binigay sa atin yun ng libre, ibibigay at ipapamahagi din po natin, pero yun lang po dahil gusto rin natin na makapag-raise ng pandagdag na pondo para doon sa ating mga natitirang project. By the way, itong church natin, 2 stock rooms ang kailangan gawin, water baptism, and of course our foldable gate. Ayan, may foldable gate pa po dyan. Alright? Hindi natin kaya foldable na Olympic-size swimming pool eh. So, wala pang ganun, kaya wala tayong ganun project. Okay? So, again, thank you for coming, and bago natin ituloy yung ating series, The Story of Christmas, I'd like to greet yung mga friends natin, visiting friends. Ganyan, nakita ko si Yobi, he came. Thank you so much. Alright, makasama natin to sa youth retreat. Let's welcome him and invite him sa ating Christmas fellowship. And of course, mga friends ni Apple, sila Mr. and Mrs. Guevara. Thank you. And of course, Mr. and Mrs. Aragon dito sa kanan ko. I'm so happy to see friends and of course, mga family po natin na kasama natin sa pagsamba sa Panginoon. Wow! What a year, no? Ang dami pong ginawa ng Panginoon sa atin. So, ano pa? Mga paalala. Next year, may prayer and fasting tayo, ha? January 9 to 11. And of course, February, couples and singles, Pure Love 2024. Yan na yung mga reminders natin. Okay, let's go to our word, the story of Christmas. Our passage is in Matthew 2:12 to 23. Matthew 2:12 to 23. Last week, natutunan po natin, Christmas story reminds us that Jesus is for those who acknowledge Him. And there were wise men who came from the east. They acknowledged that Jesus is the King of the Jews. May King of the Jews nung time na yun, at siya ay si Herod, pero sabi nila, nasaan yung ipinanganak na King of the Jews, and His name is Jesus. So, Jesus is for those who acknowledge Him. Jesus is the King of Kings, and Jesus is worthy of all our worship. And that's why the wise men, when they came, background story lang po ulit ng karugtong nito, they worship, they bowed down, baby pa ang Panginoong Jesus, and they offered their gifts, they opened their gifts to Him. Now, ang kasunod po nito, anong nangyari? Yan, sa Matthew 2:12 to 23. Yan, doon na tayo sa Matthew 2:12 to 23. Verse 12 says, "And being warned in a dream not to return to Herod, they," sino yung they dito? Mga wise men. Okay? Being warned in a dream, na huwag na silang bumalik kay Herod. Kasi si Herod, anong sabi niya? O sige, wise men, hanapin niyo itong born king of the Jews. At kung nakita niyo siya, balik kayo sa akin. Balitaan niyo ako para na ako naman ay makasamba sa kanya. Pero, ang intention niya talaga ay para patayin. Di ba? Dahil siya nga po ay isang madman, isang mad king, isang evil king. So, winarning na ng Panginoon itong wise men not to return to Herod. They departed to their own country by another way. Sipin nyo, yung mas madali sanang daan, na dadaanan nila, pero dahil hindi na sila pinababalik kay Herod, okay lang, mag-iba na sila ng daan, kahit humaba pa yung biyahe nila, pabalik sa kanilang bayan. Verse 13, "Now, when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said," kaya may angel po tayo nung ako'y sa'yo. Kasi yung first Christmas, may angel. Asan yung angel natin? Nasa kids church na, no? Okay. Siya po ay, how old is David? 11 years old only. Wow. Okay. And nakaka-bless po ang ating mga bata at kabataan. So, yung first Christmas, merong angel na nag-appear kay Joseph in a dream and said, "Rise, take the child and his mother and flee to Egypt and remain there until I tell you, for Herod is about to search for the child to destroy him."
Verse 14 and 15. And he rose and took the child and his mother by night and departed to Egypt and remained there until the death of Herod. This was to fulfill what the Lord had spoken by the prophet, out of Egypt I called my son. Okay, for the sake of time, let us bow down our heads and let's pray. Father, thank you, O God, sa salita mo na nagbibigay sa amin ng kalakasan, karunungan, nagpapalalim ng aming pananampalataya. Today, we ask, dear Holy Spirit, that you open our hearts, our minds, and allow us to understand your word, the message that has been prepared for us today. Panginoon, makuha namin ang pinagagawa niyo sa amin, yung personal din po na message mo sa amin, Panginoon. Lord, kausapin niyo kami. And give us the strength, give us the courage, Lord, to obey your word today. In Jesus' name, everyone said, Amen. Okay, let's go to number 1. Christmas story reminds us that the Lord warns and guides His own. Nakita po natin yung guidance niya sa mga wise men. Okay? Alam niyo po, yung mga nasa katotohanan, sila ay gagabayan. At nakita naman po natin yung guidance at warning niya kay Joseph. Si Joseph, isipin niyo yung binigay sa kanya na task dito, to protect the Savior of the world. Okay? Alam niyo, nabibless po ako sa ating church kasi may mga men who protects our church. Kapag services po natin, kapag mga events po natin, may mga nakapark po tayong mga sasakyan dyan, di ba? Pero may mga gentlemen po tayo na nangangalaga ng ating kaayusan at ng kapayapaan sa ating paligid. No? Pati yung parking po natin, sila din po ang nag-identify kung saan tayo fit na mag-park, kung saan tayo mailagay. Okay? And they protect also even yung sa loob ng church po natin. Okay? We have our marshals. At isipin nyo po, kapag ang assignment mo is to protect, kailangan walang mangyaring masama sa binabantayan mo. Okay? Kumbaga, kapag merong danger, sasabihin mo lagi, not on my watch. Okay? Huwag sa akin mangyari ang masama habang ako ang naka-duty. Okay? Dito, ang assignment ni Joseph is to protect Mary and the child, the Lord Jesus. So let's go back to our passage. In verse 12, nakita natin, winarningan na ng Panginoon sa dream ang wise men, do not return, huwag kayong bumalik. So the Lord guides. Minsan may mga gagawin tayo sa buhay na kailangan natin talaga lagi ang guidance ng Panginoon. At siya ang dapat nating pakinggan, ang kanyang salita, ang kanyang tinig through the written word. At minsan ang boses ng Panginoon ay maaring yung boses ng magulang mo, yung warning ng magulang mo, yung guidance ng magulang mo. Next, let's go to next verse, verse 13. Now when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Rise, take the child and his mother and flee to Egypt. So ito yung mga command sa kanya. You rise up, you take the child, you flee to Egypt. Why? Because there is an attempt to destroy Jesus, to assassinate Jesus. And this shows Herod's hostility. Sabi dito, flee to Egypt and remain there until I tell you, for Herod is about to search for the child to destroy him. There are hostile people, but God will guide the righteous to escape. Ang sabi niya, flee. Flee from them. Di ba? Pinapag-aralan natin sa Proverbs, kapag may danger, anong ginagawa ng wise person? We take cover until the danger passes by. Pag alam natin na may danger, may mga time na kailangan muna nating take cover, magtago. Pag signal number 3 at sinabing, wag po muna kayong mamangka, mangisda, mamansing sa dagat na ito. Diba? Anong gagawin natin? Hindi, we take cover muna. That is wisdom. Noong 2020, 2021, sabi, lockdown tayo. Bakit kailangan mag-lockdown? We take cover. Why? Because sabi nila, di ba? Kailangan may kailangan na hindi kumalat pa ng matindi
yung virus. Nung 1 buwan, okay tayo. Yehey! Nung 2 buwan, ano pa? Yehey! Nung 3 buwan, ano na? Wow! Kailan matatapos ito? Okay? Pero nagkaroon na ng wisdom na may mga times lalabas, may time na hindi, di ba? Marami pong mga ginawang kaparaanan din na ECQ, naalala niyo pa yung mga ganon? EQ, ECQ, mga ganon? Anong mga ibig sabihin nun? Merong light, moderate, heavy, or lockdown. Mga ganon. Ito, mga wala talagang lalabas. Ito, merong assassination attempt. So, sabi ng Panginoon, punta muna kayo sa Egypt. So, may enemy kaagad ang Panginoong Jesus pagkasilang pa lang niya. Herod attempted to destroy the child Jesus. Why? Dahil si Herod, ito yung kanyang fear, na siya po ay matanggal or hindi siya mahalin ng mga tao. Dahil there's Jesus na tinatawag na King of the Jews. At present, siya yung tinatawag na King of the Jews. At ano pa, he is against the truth. So he tried to destroy Jesus. At ang Panginoon, nangusap po sa panaginip kay Joseph. He speaks through dreams. Sa Bible, ang dami mga example na nangusap ang Panginoon through dreams, like Daniel, Samuel, the prophets. But He is not limited to dreams. The Lord can speak, like I've said kanina, maring through your parents. Sometimes, the preacher is a source of warning. Your friends, they serve as a source of God's warning. Why? Because we live in a hostile world. Wickedness is present sa mundong ito. There are predators. May mga taong gustong sirain ang kinabukasan ng mga bata. Kaya makinig tayo sa salita ng Panginoon kapag sinabing, that's a bad direction for you, and this is a good direction for you. So they were commanded to go to Egypt. And Egypt is beyond Herod's border. Alam niyo po, ang Roman people, they are not allowed to go to Egypt unless they have a permission from the emperor. So, yung Egypt ay magpo-provide sa kanila for the meantime ng protection. Yun ay wisdom. Dahil hindi basta-basta nakakapasok na doon yung mga Romans. Kaya ang sinabi ng Panginoon, flee to Egypt. Flee comes from a root word, fugitive. Okay? Kaya nagiging parang, when we run, we become fugitive. Pero this time, ay kailangan nilang umalis sa lugar na kinalakihan nila to protect Mary and the child. So, hindi allowed ang Roman people unless may permission sila sa emperor. And again, dito sa time na to, maaring dito na ginamit ni Joseph yung mga regalo sa kanila. Regalo. Ano yung mga regalo ng wise men ulit? Gold, frankincense, and myrrh. Natanong ata yan sa Christmas party ng workers. At nasagot naman po, no? Nasagot? Okay. Minsan sa palaro, nakakahang agad. Kahit alam mo, naghahang ka, no? Bakit kaya nga ganon? Okay? Andun kasi yung kaba natin, ano? Sometimes, kaya yun, no, yung fear natin na magkamali kahit alam mo minsan namamali ka. Alright? Pero, again, ginamit nila yung to finance their journey. Kaya dito rin ang ganda ng encouragement natin na when God asks you to do something difficult, the Lord will provide. Mahirap yun to protect the child, protect an important person, kasi pwedeng ikaw din ay patayin. So when He warns you and asks you to do something, do not fear. Provision will come to accomplish that task. In life, may mga gagawin po tayo na mahirap. But do not doubt God's direction. Mahirap po ba magpalaki ng isang anak?
Usap tayo, husband. Thank you, brother. We have a child and prayer ko sa kanya this week. Sabi ko, Lord, I pray that Amo will love you and he will learn to know your word. He will obey you. And we know hindi siya exempted sa pain and trials and challenges. Isipin niyo po yun, iniisip na namin yung, naku, may mga pain ka, may mga heartaches ka, anak. Makamaranasan mo, ma-heartbroken. Di ba? Wala kaming karapatang umaway. But we will pray na matutunan mo to rise up. Di ba? Ano pa yung 2 anak? Ano pa? 3 anak. Sino po rito may 2, 3 anak? Di ba? Magpaaral. Minsan, yung may mga testimony po na, alam niyo po, Pastor, hindi na namin plinano na magkapangatlong anak eh. Parang aksidente na yan sa amin eh. Diba? Kasi talaga hanggang 2 lang po kami kasi inisip namin, mahirap ang buhay. May mga ganun pong testimonies. nadagdag pa siya. Pero isipin niyo po, nag-provide ang Panginoon. Di po ba? Meron pa yung iba, plano po namin, 1, 2. Yan, hindi na siya kasama sa plano. Sinong narinig na yung ganon? Tapos ikaw yung pangatlo. Hindi na pala ako kasama sa plano. Totoo po yun. Mga nagbuntis noong 1980s, 1970s, may mga sinasabi pa na, dapat nga po, sorry, pero masama pa yung plano noon kasi wala pa nga po sa Lord. Dapat pa nga po ipapa-abort namin yan dati. Pero buti na lang po, hindi po nangyari yun. Kasi tingnan nyo naman po, siya ang kagalakan namin sa aming bahay. Di po ba? Siya ang blessing sa aming buhay. Alright? Okay. So, may mga mahirap po tayong gagawin sa buhay. But do not doubt God's direction. Do not fear. Because the Lord will provide. Amen? Kanina binisita ko ang kids room. Sabi ko, kulang na tong room na to sa inyo. May bintana sa kids room. Natanaw ko, bakanting lote. Sabi ko, bibilin natin yung loteng yon para sa kids room tsaka parking. Pero nangangarap lang po ako. Sinabi ko lang yun, siguro bilhin na natin yun. Well, kung magkatotoo at maging totoo sa plano, hindi tayo matatakot because we know that the Lord is able to provide. Amen? Palapakan natin ng Lord. O kaya, nasan yung mga Gen Z? Kayo na magpatayo ng mga pillars nito hanggang 7th floor, okay? Tapos lagyan nyo na lang ng helipad if you like. Kaya ini-encourage na namin kayo. Do not doubt God's direction. At sa lahat po ng nandito, I don't know what is your task or ano yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon for your family. Maaring breadwinner ka and sometimes you don't know hanggang kailan ito. But you know what? The Lord will provide. Okay? Don't forget to plan for your future. But if that is your mission, meron nga po dito, ang dami po niyang inalagaan na pamangkin. Okay? Parang naging ministry niya po yung pangangalaga ng pamangkin. Parang ang daming mga nangyayari sa pamilya nila na yung mga pamangkin niya kailangan niyang alagaan, kailangan niya pong tulungan, kailangan niyang paaralin, kailangan niyang kupkupin. Pero sabi ko sa kanya, baka yan po ang ministry ninyo. At ngayon, nakita niya na pong nagsipaglaki ang kanyang mga pamangkin, nakagraduate na, may mga papaaralin pa, pero may mga nagtatrabaho na. At sabi ko, that's the fruit ng pangangalaga mo sa iyong mga pamangkin. Kung ganun ang calling natin sa family, may mga iba-iba po tayo ng mga assignment. Maring you're a lolo and a lola also. Na hanggang ngayon ay meron po kayong kailangan gawin for your family. Do not doubt God's direction. The Lord will provide. Young people, maring sa tingin mo, ang bigat naman ng task ko, bata pa ako. Or ang dami-dami naman yatang pumupunta sa plate ko ngayon. That's philosophical, okay? Hindi pagkain talaga. That's, assignment mo or mission mo. Rise up. Okay? Go to that direction where the Lord is guiding you. The Lord will provide. Huwag kang matatakot sa pangangailangan. God is a good provider.
itong nakikita nating building ngayon is a testimony that God is a good provider. Palapakan pa muli natin ang Panginoon. Psalm 19, verse 9 to 11. God warns, God directs, God guides. Kaya napakahalaga po na alamin natin ang salita niya. Psalm 19, 9 to 11, the fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. When say the rules, the word of God, yung salita niya, the written word of God, the Bible, more to be desired are they than gold, even much fine gold, sweeter also than honey, and drippings of the honeycomb. Let us desire the word of God. Let us thirst for it. Let us hunger for it. Alam mo yung mauhaw ka, magutom ka sa, I want to hear the word of God. Gusto kong kumain ng salita. Gusto kong makapakinig ng salita ng Panginoon. Desire it, sabi, more than gold. Kaya nga po, minsan kahit na gaano kalaki ang kinikita natin, pero kailangan natin magpahinga at makinig ng word of God at ibigay yon. Diba? Huwag natin kunin ang lahat ng araw para sa paghahanap buhay. Maupo tayo, manalangin, mag-spend ng time sa Lord, desire the word of God. At ano pa? Verse 11, moreover, by them is your servant warned. See, God guides and God warns. Nagbibigay siya ng warning. In keeping them, there is great reward. Ang sarap po na mabigyan ng warning, right? Tama po ba? Alam mo yung may monitor ka na nagsasabing, tumataas na BP mo. Sino na po yung nandoon sa ganong estado? Diba? Pag nagpa-check tayo. Alam niyo po yung mga pain na nararanasan natin. Bakit ang sakit ng batok ko? Bakit nga ba? Check mo. Ano ba yung mga kinain mo this week? Gulay lang naman po. Puro salad lang ang kinain ko. Then, pa-BP ka. Okay. So, bakit kaya? Binatukan lang po ako nung nanalo ako sa games. Yun lang naman pala, binatukan ka dahil nanalo ka sa game. Di ba? Di maayos. Kasi yung mga pain, it gives warning. And sometimes, the word of God, pag narinig natin, masakit. Di ba? Pero nagbibigay na yon sa atin ng warning. Nasaktan tayo, pero na-warningan po tayo. At may mga taong, they will serve as God's warning. Your parents. Kapag may sinasabi na sila sa atin, ang isang matalik na kaibigan, ang isang mabuting kaibigan, ang salita ng Panginoon, tanggapin natin siya as warning. Hebrews 11:7. By faith, Noah, being warned by God. Ang Panginoon nagbibigay ng warning concerning events as yet unseen in reverent fear, constructed an ark for the saving of his household. By this, he condemned the world and became an heir of the righteous that comes by faith. Narinig nyo na ba ang inyong nanay na ilang warning pa ba ang kailangan mong makuha para ka magtanda? Haven't you have enough warning? Diba? Narinig na ba natin yon? Mga ilang warning pa bang kailangan natin upang magtanda, matuto at maging masunurin? Kaya kapag ang Panginoon nangusap na sa atin, binigyan na tayo ng warning, listen and obey. Okay? Proverbs 29:1, he who is often reproved, yet stiffens his neck. Ang taong lagi daw binibigyan ng babala pero nagmamatigas. Okay? Stiff-necked. Matigas ang ulo dito, neck. Right? Ayaw sumunod. Okay? Talagang gusto lang niya yung gusto. Ano daw mangyayari? Will suddenly be broken beyond healing. Kaya pag winarningan tayo once, twice, thrice, ng salita ng Panginoon, ng kaibigan, ng mahal natin sa buhay, ng doktor natin, let us listen and obey. Can I hear amen? Let's continue. Verse 14. So anong ginawa ni Joseph? And he rose and took the child and his mother by night and departed to Egypt. Ikaw ba naman sabihan yung anak mo, merong gustong pumatay sa anak mo, anong gagawin mo? Diba? You will protect your child. Pag sinabi nila na may nagpaplano po ng masama sa inyo at sa iyong anak,
you will seek refuge. You will flee. May warning. So he took the child by night and his mother, the child and his mother by night, and departed to Egypt and remained there until the death of Herod. Tandaan po natin, namatay din po ang hostile Herod. This was to fulfill what the Lord had spoken by the prophet, "Out of Egypt I called my son." Alam niyo, pwede namang i-preserve sila ni Lord doon sa Israel, di ba? Pwede namang magpadala si Lord ng laksa-laksang anghel at paligiran na lang sila at walang makakakita sa kanila. Na-imagine niyo ba yun? Habang binabasa ito, naisip ko, pwede namang hindi na sila umalis eh. He could have stationed angels to protect them. But you know what? Dito natin makikita rin yung lesson, yung obedience ni Joseph. Yung obedience nila as a family to protect the child. At minsan may mga pangyayari sa buhay po natin para tignan ang ating pagsunod. Tignan nga natin kung susunod pa rin siya. Kahit na pangatlong pagsubok na to, panglimang pagsubok na to ngayong taon sa buhay niya. Kaya, keep listening and obeying the word of God. Amen? And do not forget this. Remember that the Lord will provide and protect us to accomplish our task. Do not doubt God's direction. Huwag po tayong matakot. Dati, kasama po kami siguro batch namin. Marami po sa amin mga nag-Bible school. Takot po mag-Bible school or kinakabahan. Kasi ang iniisip po lagi, anong mangyayari sa future namin? Diba? Matutupad ba ang mga pangarap namin? Ayan. May mga mararating kaya kaming lugar? May makakain kaya kami if we will do the ministry? Okay. But you know what? Do not doubt God's direction. He will provide, He will protect us to accomplish our task. Number 2. Okay, ano ang pinapaalala sa atin ng Christmas story? Number 2, the wicked will retaliate against the truth. May time, may season, or ang masama. Dahil nga masama. Ang wicked, dahil nga wicked siya, magre-retaliate siya sa katotohanan. Hindi niya tatanggapin ang katotohanan. Ang gusto niyang matupad ay ang kasamaan. At tandaan natin, merong temporary victory ang wicked. Kaya minsan may tanong tayo, bakit kaya? Bakit nananalo yung masama? Hindi sila forever nananalo. May tinatag na temporary victory. Maring sa ngayon, sa tingin mo, panalo siya. Pero in the end, they will be silenced, they will die, okay? They are gone. Kaya kung naranasan mong makipaglaban, tinayuan mo ang katotohanan, ikaw ay nasaktan, pero sa dulo, the Lord will vindicate you. Pero kailangan nating unawain, the wicked will retaliate against the truth. Kaya young people, there will be persecution. Kaya kahit kay baby amo, ituturo namin, anak, there will be persecution. Okay? You will be hated. Kala mo, love na love ka lang dahil cute ka. Time will come, you will be hated. Okay? At may mga times na makakaranas ka ng masasakit. Ayan. Na sitwasyon at salita sa buhay. Because there are people who will love lies. And they will hate the truth. So the wicked will retaliate against the truth. Let's read our passage, chapter 2, verse 16. Then Herod, when he saw that he had been tricked by the wise men, ano nangyari kay Herod? He became furious. Herod doesn't know that God intervened. God warned the wise men. Okay? And he sent and killed all the male children in Bethlehem. Imagine yung kasamaan ng taong ito. He is a madman. He is an angry man.
And that's why protect our children sa mga taong puno ng galit at kasamaan. Sa mga magagalitin. Protect our children, our grandchildren, na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Because we live in a broken world. There are destroyers. There are predators. Alam niyo po, last week I reminded our team, our kids, teachers, to protect our children. Kailangan alam natin, kilala natin ang ating mga bata dito at ang kanilang mga magulang, and we will not allow them to go out nang hindi natin kilala ang kasama nila. And I reminded them that children coming to our church, when they are here, kapag nandito sila, they feel protected. They should not be abused sa words. We have to watch our words, how we deal with them, how we talk to our children. At iba-iba ang mga bata. Some, they have special needs. We have to be very careful in dealing with them. Ang kailangan nilang maranasan sa atin ay protection, love, and care. And we nurture our children. We protect them from what? From physical abuse. Di po ba sa mga magulang? Protect them from physical abuse. Sexual abuse. Bantayan po natin ang ating mga anak if there are visiting friends na nag-i-stay sa bahay natin, mga kamag-anak. Yes, mahal din natin sila, mga tito at tita, mga pinsan. Pero if sila po ay mga older na at mga bata, ang anak natin ay maliliit pa, protect them from any form of abuse. Because we live in a hostile world. At kung tayo po in the past, we have been physically abused, verbally abused, na-hit tayo ng ating mga magulang, kaliwat kanan, kahit saan tayo tamaan noon, I hope and pray na patawad na natin ang ating mga magulang. Kung ikaw ay napalo ng lahat ng klase ng walis, lahat ng klase ng tsinelas, manipis, makapal, at kahit saan taman, ikaw ay naisako, ikaw ay naibitin, ikaw ay pinaluhod at pinagulong-gulong sa asin, I hope napatawad na natin. Amen? Kung ikaw ay nag-develop ng, ng pain and ng hatred. Verbal abuse. Kung nung bata tayo na ang dami nating narinig na masasakit. Sa next generation, let us love them. Can I hear amen? And sa mga, let us treat our children dito na anak natin, apo, or pamangkin natin. Let us speak kindly with them. Maging mapagbantay po tayo. Kasi sa Pilipinas, ang taas po ng pang-aabuso sa mga bata. Ginagamit pa sila sa paghahanap buhay online. There are sexual predators online. Nabalitaan nyo na po yung mga hinuhuling mga magulang because of what they are doing for their children. So as a church, let us protect them. And that's why we have our cry room. We have our kids' room. We value and we love our children. Amen? Ingatan po natin sila. Pag nag-bathroom ang ating mga anak, I ask the teachers, kailangan merong nakakaalam at nakabantay po sa kanila. Hindi sa loob, sa labas. Because they know how to go to the bathroom, pero kung ito ay talaga, that's why yung mga babies, kailangan kasama talaga nila ang kanilang mga magulang. Alright? So let us be careful. Kasi tulad ni Herod, there are people na gustong i-destroy ang future ng mga bata. We are living in a world na punong-puno po ng kasamaan. So, naalala nyo yung story nila Jacob, Israel. They protected their children na mamatay sa famine. Pumunta rin sila ng Egypt. Pero pagkatapos nun, bumalik din sila.
sa kanilang promised land. So again, may mga temporary victory. Sipin nyo, si Herod, pinapatay niya nung mga panahon na yon all the male children in Bethlehem. Okay. Let's continue. Ano pang sabi? According to the time that he had ascertained from the wise men, then was fulfilled what was spoken by the prophet Jeremiah. A voice was heard in Ramah. So naiprophesy na may mangyayaring ganito. Weeping and loud lamentation. Rachel weeping for her children. She refused to be comforted because they are no more. Sipin niyo po yung mga panahon na yon, sabi niya, a voice was heard in Ramah. Ramah is a place where their kids were taken from them. Imagine, mga magulang pinaghihiwalay ng mga anak. Imagine yung mga lalaki nung time na yun, ihihiwalay sa kanilang magulang at papatayin ni Herod. Wow. Do you think mga bata lang ang namatay noong mga panahon na yon sa panunungkulan ni Herod? No. I believe may mga tatay na nakipagbunuan sa mga sundalo ni Herod. I believe may mga tito or tita, may mga nanay na nakipaglaban nung papatay ng kanilang mga anak. So imagine, pwedeng hindi lang mga bata ang namatay noong mga panahon na yon. Even their parents fighting for their children. Wow. Naalala niyo po ang 1940s, 1942 history sa mundong ito? Kung ito nga nangyari sa panahon ni Herod, 1940s to 1942, European Jews were separated also from one another para saan dalhin? Sa death camps. Imagine the horror, the torture, the murder, the slaughter noong mga panahon na yon. Sa history ng mundo, may nangyaring ganito. Yes, because there are evil, wicked people. And that's why we have to pray for our leaders and what? Protect our children. Teach them the Word of God so that when they grow up, train them to love the Lord so they will not be part of that kind of wickedness. But they will be a blessing to the next generation. Mga personal moments ko with Amos, ko, anak, change the world, okay? Make it a better place. Kanta yata yun ah. Diba? Make it a better place. Who am I to be blind, pretending not to see their need? Baka mabuo natin yung kanta, diba? Okay. Kailangan may magawa kang maganda, ha? Hindi kasamaan, hindi terror. So, sipin nyo yung mga panahon na yon. And Rachel, sabi dito, Rachel weeping for her children. She became a type of every mother. Babies are taken away from their mother's arms. Napakasakit nun, di ba? Alam nyo, ngayon na itinuturo ito, na naranasan namin magka-baby, lalong talagang siguro kahit anong makuha mo na weapon, you will fight for your child. Hindi lang siya mawala sa arms mo. Pero nangyari po ang Herod's Holocaust. Nangyari din po ang Holocaust sa 1940s to 1942. Sino nga yung pangalan na yun? Gusto ko na kasing kalimutan eh. Diba? Letter H din, Hitler. Hitler's Holocaust. Herod's Holocaust. Nangyari din. Pero temporary po yun, ha? Temporary victory. So keep doing the will of the Lord. So saan po na-prophesy yung sinabi dito ni Matthew sa chapter 2 verse 18? Sa Jeremiah 31:15. Thus says the Lord, a voice is heard in Ramah, lamentation and bitter weeping. Imagine the weeping.
Umiyak ka na ba? Tumangis ka na ba ng napakatindi na hindi mo maunawaan at ma-explain yung pain na nararanasan mo? Yan yung lamentation ng mga panahon na yon. Rachel is weeping for her children. She refuses to be comforted for her children because they are no more. Parang there's no comfort. Parang ang hirap hanapin nung lakas ng loob ng mga panahon na yan. Sa panahon ni Herod, nangyari po ito. So reminder, protect the weak, the innocent, and those who cannot fight for themselves. Let us read that. Would you please read that? Protect the weak. Ready, go. Yes. Always protect first the children entrusted to us. They are weak. There are predators. There are people na nagpaplanong abusuhin sila, saktan sila, sirain ang kinabukasan nila. Ingatan po natin ang ating mga anak at apo. Protect and fight the rights of the who? The widows, the poor, the needy, the orphans, ang mga wala ng magulang. Sila ay ating ipaglaban. Proverbs 31:9, open your mouth, judge righteously, defend the rights of the poor and needy. Kaya isama po natin sa panalangin natin, kung merong mga gagandahan na programa, gandahan ang programa para sa ating mga anak. They are the future. Yung education nila, yung nutrition nila, yung health nila. The weak, our senior citizens, kung merong gagandahan ng mga benefits, gandahan pa ang mga benefits ng ating mga senior citizens. Sila'y nauna sa ating lipunan, sila'y nagtanim, sila'y nagbanat ng buto, sila ay mga nagtrabaho para magkaroon tayo ng mga roads, ng mga mabuild ang ating economy. So let us not forget them. Let us love the weak, the poor, the needy. Can I hear amen? Kaya minsan, yung sasabihin pa natin na, bakit kasi hindi kayo nag-ipon ng mga panahon ninyo para ngayon ay may panggasta kayo at nakakapagpa-hospital kayo? Please, don't. Bakit kami mga anak ninyo ang gagawin? Don't. But there's a warning, of course. Do not abuse our children. Children, honor your parents. Love them. Care for the weak and the needy. Alagaan natin sila at ang mga bata. Amen? Yung mga tawag ng pausbong at papunta doon sa kanilang mga tuktok ng success. Marami tayong magagawa. At tayo yung may lakas, tayo nasa position para i-defend ang rights nila. Gawin po natin. At lahat ng makakaya natin para sa mga bata na protektahan, alagaan at mahalin sila. Gawin natin ang lahat. Amen? And number 3. Christmas story reminds, are we learning? Christmas story reminds us that the will of God prevails and His plan will never fail. Walang makakatalo po sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga po, tumayo lang tayo ng matatag sa katotohanan. Huwag kang lumayo sa katotohanan. Huwag mong layasan ang Panginoon. Huwag mong talikuran ang salita ng Lord. Because His will prevails and His plan will never fail. Let's read verse 19. But when Herod died. Wow. Siguro nung sinusulat to ni Matthew, medyo nag-pause siya ng onte. Hi, thank you. Namatay na to si Herod. Di ba sa pagsusulat? Sa susunod na play natin, pwede bang ito naman ang ipakita natin? Itong portion na to. Ang dami pang pwede. Sino pa lang napagpala sa ako'y sa'yo? Pamalakpak nga. Yay! Thank you sa ating team. Wow! Napagpala nyo ang marami.
At patuloy kayong mag-compose, magpalago ng inyong mga kakayahan. So, when Herod died, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt. So, nasa Egypt sila, saying, rise, take the child and his mother and go to the land of Israel, for those who sought the child's life are dead. Hindi lang si Herod. Marami pa. Kasi, alam nyo, ang influence ni Herod, sasabihin niya, ito yung mga listahan ng papatay ninyo. Alam niyo ba si Herod, pinatay niya ang asawa niya kahit anak niya? Ganon siya kasama. At according sa mga historian, si Herod, dahil alam niya na wala daw iiyak sa araw na mamamatay siya, nagbilin siya na merong mga Hudyo na ipapatay sa araw na namatay siya para daw meron man lang umiyak sa araw ng kamatayan niya. Grabe, di ba? At isipin natin, meron talaga ganong tao. Yes, like Hitler, like Herod. May ganong kasamaan sa mundo. Yes, meron po. And that's why we have to learn to understand yung mga nangyayari sa mundo, matuto, manatili sa katotohanan, at ipanalangin ang mga world leaders. So namatay na siya, sabi niya, okay, balik na kayo sa land of Israel. Verse 21, and here's Joseph, the obedient father. Thank God for obedient fathers na nandito. Palapakan natin ng Lord. You know, continue to lead your family, serving and loving the Lord. And sabi niya, and he rose and took the child and his mother and went to the land of Israel. But when he heard that Archelaus was reigning over Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there. So parang, Lord, patay na si Herod. Pero, etong Archelaus na to, anak ni Herod, ang pumalit. Masama din ito. In fact, ang family ni Herod nga, nagpapatayan eh. At kung malaman na nakabalik sila, nagbibilin si Herod ng mga taong ipapatay. Sabi dito, he was afraid to go there. And, ano naman ang nangyari? Dahil takot siya, being warned in a dream, he withdrew to the district of Galilee. Galilee kung saan sila nagmula o lumaki. In verse 23, and he went and lived in a city called Nazareth, so that what was spoken by the prophets might be fulfilled, that he would be called a Nazarene. Alam niyo po ang Nazareth, ang town na yan, ibig sabihin ay sprout. Nakakain na po kayo nung, ano yung niluluto natin na seeds? Toge. Yan. It's like sprout. See, it's a city called Nazareth sprout. It's again, ito po ay parang hindi po tanyag. Kaya nga, may story na, anong sabi nun? Is it Philip or Nathanael? Sabi niya, is there any good that will come out of Nazareth? Kasi para lang daw siyang binhi. Para lang daw siyang sprout. Pero doon po lumaki ang Panginoon. Dahil nasulat din po yun. See, the plan of God, His will prevails. Walang makakabali ng plano niya. Nangyari ang lahat ng na-prophesy. At anong nangyari kay Jesus? Napatay ba siya ni Herod? No. He grew up, ano sabi ng Luke chapter 2, he grew up in wisdom, in stature, physically, naging malakas daw siya, naging ano pa siya? Carpenter. Para na tayong ano, ang tawag doon, picture frame. Okay? Naging carpenter pa siya. Nag-graduate pa siya saan? Sa Bethlehem? Sa Nazareth? Sa Judea?
Nag-ministry siya. Nagpa-water baptize po siya. Hindi pa plano ng Panginoon na as a baby siya po ay mamatay. Kaya yung plano ni Lord ang nangyari. Fast forward po tayo. Luke chapter 13. Nag-ministry na si Jesus. So isipin po ninyo, lumaki siya, may mga naging kaibigan siya, I'm sure, naging kalaro, natuto siya ng carpentry, maaring may mga bahay din siya na ginawa, may mga sinerbisyohan siyang mga bahay sa town niya, nagpagawa sa kanya. And then, nung time na niya para mag-ministry, winater baptize siya ni John the Baptist. And then, nagpunta na siya sa iba't ibang lugar para magturo, maghimala, at ipakalat ang plano ng Panginoon. Now, in Luke 13, merong pangyayari dito na gusto ko pong ipakita sa inyo na hanggat may plano ang Panginoon, yun ang matutupad. At hindi pa niya plano na mamatay ang Panginoong Jesus, hindi mangyayari. His plan will always prevail. See, sabi dito, at that time, some Pharisees came to Jesus and said to him, "Leave this place and go somewhere else. Herod wants to kill you." Nag-resurrect ba si Herod? Hindi po. May mga Herod sa Bible. The first Herod, ang tawag sa kanya, Herod the Great, yun yung gustong pumatay kay Jesus. Okay? Herod the Great. Tapos, Herod Antipas po ito. Itong Herod Antipas, siya po yung Herod na pumugot din ng ulo ni John the Baptist. Kaya itong Herod na to, it's another Herod who wants to kill Jesus. At sabi niya dito, he replied, anong sinabi ni Jesus? "Go, tell that fox, I will keep on driving out demons and healing people today. And tomorrow and on the third day, I will reach my goal." Hindi siya maipapapatay, hindi siya aalis sa mundong ito hanggat hindi niya nare-reach yung goal niya. Kaya sabi niya, sabihan mo, yang asong gubat na yan, magpapalayas ako ng demonyo, magpapagaling ako, and on the third day, sabi niya, I will reach my goal. Ano po yun? He will resurrect. Jesus, yes, He died on the cross. He was buried on an empty tomb. Pero ano pong nangyari after that? Nabuhay siyang muli. And where is Jesus? Seated at the right hand of the Father, interceding for us. He is alive forever, and He is able to give us eternal life because He is God. At again, ang plano ng Panginoon ay makapangyayari. No one can go against the plan of God. Let me repeat that. The will of God prevails and His plan will never fail. So, ano naman ang gagawin natin as application? Wait for the Lord's direction and make wise decisions. Si Joseph, wise decision yun. Ay, leader pa rin ito, wag tayo dyan. Punta tayong Nazareth. Siya na po yung nag-decision na, Lord, kaya winarningan siya, o sige, doon kayo sa Nazareth. Wait for the Lord's direction always. Wait for His guidance. And while waiting for the Lord, make wise decisions. Let's recap. Christmas story reminds us that number one, the Lord warns and guides His own. Kailangan mo ng guidance sa coming year. Huwag po tayong lumayo sa salita ng Panginoon. Amen? Young people, hindi ka maliligaw sa buhay. Yung mga tips ng mundo, paano maging successful, isantabi mo yon. Kunin mo ang salita ng Panginoon, how to be successful.
Because the Lord warns and guides His own. Ano man ang warning ng Lord na binigay niya sa iyo ngayon, pag sinabi niya na, warning, that is not a good direction for you. That is not a good connection for you. Then cut that connection. Warning, hindi yan tama na direction ng finances mo. Delete mo lahat ng naka-add to cart mo ngayon. Count the cost. Pero pag sinabi niya, ayan, pwede. Ito, hindi sira ang budget ko dito. Minsan, make wise decisions. According dun sa warning na binigay sa atin. The wicked will retaliate against the truth. Yes, but their victory is temporary. The will of God prevails and His plan will never fail. Application, remember that the Lord will provide and protect us to accomplish our task. So go. Minsan, nahihirapan ka, pahinga ka lang. But do not quit. Protect the weak, the innocent, and those who cannot fight for themselves. Let's be a blessing to the children, to the next generation, to the weak, to the lost, to the senior citizens, to the orphans. Be a blessing to them. And number 3, wait for the Lord's direction and make wise decisions. Did we learn something today? Let's come to the Lord through this song. Magtitiwala sa'yo, Panginoon. Ikaw ang sandigan sa habang panahon. Magtitiwala sa'yo, Panginoon. Ikaw ang kailangan sa habang panahon. Magtitiwala sa'yo, magtitiwala sa'yo, Panginoon. Ikaw ang sandigan sa habang panahon. Magtitiwala sa'yo, Panginoon. Ikaw ang kailangan sa habang panahon. Let us close in prayer. Kung kasama niyo po ang inyong asawa, please hold hands together and lift your hands to the Lord. And everyone, let us come to Him through this prayer. Lord, thank you for calling us, saving us. Salamat dahil lahat ng sumasampalataya sa inyo, Panginoong Yesus, ay may buhay na walang hanggan, may kaligtasan, may kapayapaan, merong wonderful future, may blessed hope. Thank you, O God. Lord, we ask today that you give us strength and courage to do your will. And we ask for your provision, your guidance. Kung may mga malalaki po kaming project, Lord, para sa aming pamilya, sa aming tahanan, sa aming local church, Lord, sa mga tao, Panginoon, na pinagkatiwala mo sa amin, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kakayahan na gawin ito at bigyan niyo po kami, Panginoon, ng provision. Makita po namin ang galaw ng inyong mga kamay at hindi kami matakot na sumunod sa inyong kalooban na maging pagpapala, O God. And Father, give us discerning hearts. Kung may mga danger, Lord, na kami ay napupuntahan, mga dangerous connection or places, at ang aming mga anak, Panginoon, kung meron na silang mga ginagawa, O Diyos, na alam namin nasa danger zone na sila, help us to be discerning and give us the strength to protect them. We pray for our children and grandchildren. Sila, Panginoon, ay maging matatag, malakas,
maalam sa inyong salita, maging mapagmahal sila sa inyo, at bigyan nyo rin po sila ng kakayahan to identify danger and evil things, and they will learn, Panginoon, to flee from them in the name of Jesus. Lord, humingi rin po kami, Panginoon, ng kagalingan kung kami ay nakaranas ng mga pang-aabuso in the past, physical abuse, verbal abuse, na pagsalitaan kami ng nagbigay sa amin, Lord, ng discouragement at nakaapekto sa amin, O Diyos, ng mga ilang taon sa buhay namin. Father, we pray today, set us free na kailanman ang mga salitang iyon ay hindi makakaapekto sa aming kinabukasan. At kung may mga nakaranas, Panginoon, ng sexual abuse, Father, heal them. In the name of Jesus. Lord, Ikaw ang magbigay sa kanila ng comfort, ng extraordinary strength, that their past doesn't define their present and their future. Maraming salamat dahil sa iyo may kagalingan ang lahat, Panginoon, na mga nangyari sa amin. And Lord, wala po kaming ibang gagawin sa mga susunod na araw ng aming buhay, kundi mahalin ka, sambahin ka, paglingkuran ka. At habang naghihintay, Panginoon, sa inyo, Lord, we will continue to obey your direction, your words, and we will make wise decisions for your glory and for your honor. Again, samahan niyo po kami sa buong linggo po namin. Sa lahat ng gagawin at pupuntahan namin, guide us, protect us, and your name alone be glorified in our lives. In Jesus' name we pray. Everyone said? Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Wow. What a blessing from the Lord. Thank you for coming. God bless your small group. Please spend time with each other, sharing the goodness of God, and God bless your family day. See you again next week.